sa kahoy. Gusto niyang magpalamon sa lupa. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng tingin ng lahat. Lumapit si Ford, hindi sa kanya, kundi sa basag na bote. Dinampot niya ang liig ng bote at tiningnan ang label. Nang tumingin siyang muli kay Gwen, ang kanyang mukha ay walang emosyon, mas malamig pa kaysa sa yelo. Alam mo ba kung ano itong nabasag mo? Tanong niya sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Umiling si Gwen, hindi makapagsalita. That's a bottle of Stew Margox 1,990, kalmadong sabi ni Ford. Ang presyo niyan ay 300,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. 300,000 pesos. Ang perang iyon ay hindi niya kikitain kahit magtrabaho siya sa loob ng 3 taon. Hindi ko sinasadya, nauutal niyang sabi. Tiningnan siya ni Ford mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghusga. Pagkatapos ay isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi mo kayang bayaran, sabi niya, hindi isang tanong kundi isang katotohanan. Pero may isang paraan. Nang makaalis si Ginevere, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa bar, isang katahimikang mas malakas pa sa tunog ng boteng nabasag kanina. Tinalikuran ni Ford Sebastian Fernandez ang mga nagbubulungang bisita at ang mga nag-aalalang empleyado. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang bigat ng bawat hakbang niya papunta sa kanyang opisina ay sapat ng sagot. Isinara niya ang pinto at sumandal dito, napapikit ng mariin. Ang imahe ni Gwen, ang galit sa mga mata nito, ang panginginig ng mga labi, ang pamumutla ng kanyang mukha, ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Napahilamos siya sa sariling mukha, ang magaspang na pakiramdam ng kanyang balbas ay hindi sapat para gisingin siya sa bangungot na ito. Pagkatapos ng 5 taon, 5 taong pilit niyang nilunod ang sarili sa trabaho, sa alak, sa mga babaeng walang kahulugan. 5 taong sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Ngunit sa isang iglap, sa isang lasing na tawag at isang basag na bote, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay napadako sa lamesa, kung saan maingat na inilapag ng isang staff ang tanging natira sa aksidente. Ang liig ng basag na bote ng Stew Margox. Dinampot niya ito. Malamig. Matalas. Basag. Katulad ng pangako nila sa isa't isa. Sira na. Pero hindi ang 300,000 ang nasa isip niya. Hindi ang nasayang na alak. Kundi ang sakit na nakita niya sa mga mata ni Gwen. Isang sakit na siya mismo ang may gawa. Pumikit si Ford at sa dilim ng kanyang isipan, isang ibang eksena ang lumitaw. Nasa isang parke sila sa Quezon City. Mainit ang sikat ng araw pero hindi nila alintana. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad, tumatawa sa mga simpleng bagay. Bumili sila ng kwek-kwek at isaw mula sa isang street vendor at naupo sa isang bench na kinakalawang na ang pintura. Sigurado ka bang okay lang sa'yo ito? Tanong ni Gwen, habang maingat na isinasawsaw ang isaw sa suka. Baka masira ang tiyan mo, sir. Hindi ka sanay sa ganito. Ngumiti si Ford. Basta kasama kita, kahit ano kakainin ko. At saka, wag mo na akong tawaging sir. Nakakailang. Tumawa si Gwen. Ang tawa niyang iyon, musika sa kanyang pandinig. Malutong, totoo, at walang bahid ng kahit anong pagkukunwari. Sorry naman. Ang gwapo mo kasi, parang hindi ka dapat kumakain ng ganito. Mas maganda ka, sagot niya, hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. At para sa akin, ikaw ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Namula si Gwen, at sa sandaling iyon, sa gitna ng usok ng mga sasakyan at ingay ng mga naglalarong bata, naramdaman ni Ford ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Isang kaligayahang simple at dalisay. Dumilat si Ford at ang alaala ay naglaho. Ang naiwan ay ang malamig na realidad ng kanyang magarbong opisina. Ang leather na upuan, ang mamahaling kahoy ng lamesa, ang mga diploma sa pader, lahat ng ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Pero lahat ng ito ay walang kwenta kung wala siya. Isang paraan. Ang mga salitang binitawan niya kanina. Isang desperadong hakbang na nabuo sa kanyang isip sa gitna ng gulat at takot. Takot na muli siyang mawala. Naupo siya sa kanyang upuan, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Isang kontrata.
Ang mga daliri niya ay nanginginig habang tinatahak ang bawat letra. Employment contract. Employee, Guinevere Zamora. Position, waitress service staff. Duration, 3 months. Compensation, minimum wage, to be deducted weekly for payment of ay 300,000 des debt. Bawat salita ay parang isang sampal sa kanyang sariling mukha. Alam niyang isang insulto ito kay Gwen. Alam niyang ipapamukha nito sa kanya na wala siyang halaga kundi isang utusan. Pero ano pa ang gagawin niya? Kung bibigyan niya ito ng pera, itatapon lang niya iyon sa mukha niya. Kung hihingi siya ng tawad, hindi ito maniniwala. Ito na lang ang tanging paraan para manatili ito sa malapit. Para mabantayan niya. Para makabawi siya, kahit sa paraang alam niyang masasaktan ito. Pinaparusahan ko ba siya o ikinukulong? Tanong niya sa sarili. O pareho? Nang matapos niya ang kontrata, ipinrint niya ito. Habang nakatitig sa papel, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mom! Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello, Ma? Ford, anak, bati ng isang boses na kasing lamig ng hangin sa loob ng kanyang opisina. I heard what happened. Clarice told me everything. Magaling. You handled that girl very well. You put her in her place. Napapikit si Ford. Si Clarice. Siyempre. Ang tapat na espiya ng kanyang ina. Ma, I handled it, pagod niyang sagot, sinubukang itago ang inis sa kanyang boses. Good. Dapat lang na matuto siya ng leksyon. Ang mga katulad niya, they see people like us as opportunities. Akala niya siguro, dahil may nakaraan kayo, pwede na siyang basta-basta pumasok dyan at gumawa ng eksena, walang tigil na sabi ni Doña Elara. She was drunk, Ma, pagtatanggol ni Ford, kahit alam niyang walang saysay. Excuses, Ford. Walang-wala na nga, lasinggera pa. Imagine the scandal if the media found out na ang dating fiancé mo ay nagwawala sa bar mo. You did the right thing. Ipakita mo sa kanya kung saan siya lulugar. Kung saan siya lulugar. Sa puso ko. Iyon ang gusto niyang isigaw, pero ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan, sinakal ng isang takot na matagal na niyang kasama. Ang takot na bigin ang ina, ang takot sa gulo. Ang parehong takot na nagtulak sa kanya na iwan si Gwen noon. I have to go, mamarami pa akong tatapusin, sabi na lang niya, at ibinaba ang tawag bago pa man makasagot ang ina. Isinandal niya ang ulo sa upuan at ipinikit muli ang mga mata. Kasalanan niya ang lahat. Kung naging matapang lang siya noon, kung ipinaglaban lang niya ito, hindi sana sila aabot sa ganito. Kinabukasan, maghapon siyang balisa. Bawat pagbukas ng pinto ng kanyang opisina, umaasa siyang si Gwen iyon, pero hindi. Ang kontrata ay nakapatong pa rin sa kanyang lamesa, parang isang hatol na naghihintay. Gabi na nang sumuko siya. Marahil ay hindi na ito babalik. Marahil ay tama si Rhea. Isa siyang demonyo sa paningin nito. Nang akma na siyang tatayo para umuwi, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Natigilan si Ford. Nakatayo doon si Guinevere. Wala na ang amoy ng alak at ang pagkalito sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng isang matigas na determinasyon. Namumutla pa rin siya at baka sa kanyang mga mata ang magdamag na pag-iyak, ngunit ang kanyang mga balikat ay tuwid. Naglakad ito papunta sa kanyang lamesa, hindi inalintana ang kanyang pagkagulat. Kinuha nito ang kontrata, binasa ito ng mabilis, at pagkatapos ay kinuha ang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan nito ang papel. Pagkatapos, inihagis niya ito sa harap ni Ford. Ayan, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong apoy. Talo na ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ford, isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pero huwag mong isipin na mananalo ka. Ang uniforme ay isang kasinungalingan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Guinevere Zamora habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng staff locker room. Gawa ito sa itim na tela na masyadong masikip sa dibdib at masyadong maikli ang palda. Pakiramdam niya ay hindi ito uniforme, kundi isang costume para sa isang papel na hindi niya kailanman pinangarap gampanan. Isang costume na sumisigaw ng pag-aari.
Huminga siya ng malalim at pilit na iwinaksi ang pakiramdam ng hiya. Determinasyon, Gwen. Hindi hiya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pumunta siya rito para magtrabaho, para bayaran ang isang utang na hindi naman niya kasalanan. Hindi siya pumunta rito para magpaapi. Paglabas niya ng locker room, sinalubong siya ng mapanuring tingin ng ibang mga staff. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba ay nag-iiwasan ng tingin. Pero may isang pares ng mata na hindi nag-atubiling ipakita ang pangungutya. Oh, nandyan ka na pala, sabi ni Clarice, isang babaeng may mataray na kilay at mapulang labi. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Bagay sa'yo. Mukha kang sanay na. Hindi sumagot si Gwen. Anong sasabihin niya? Na sa buong buhay niya, ang pinakamalapit na naranasan niya sa isang bar ay ang pag-inom ng gin sa maliit nilang kwarto ni Rhea. Tinalikuran na lang niya si Clarice at naghanap ng manager para malaman kung ano ang gagawin. Ang unang gabi ni Gwen sa Elysian ay isang impyerno sa lupa. Inilagay siya ni Clarice, na siyang head waitress pala, sa pinakamagulong section, isang hilera ng mga mesa na puno ng mga mayayamang binatang maingay at bastos. Sadyang hindi nito ipinaliwanag ang mga special cocktails, kaya natataranta si Gwen kapag may nagtatanong. Bawat order ay isang pagsubok. Bawat hakbang sa makinang nasahig ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga, na para bang alam nilang lahat na hindi siya kabilang doon. At sa buong panahong iyon, mula sa di kalayuan, nakikita niya si Ford. Nakasandal ito sa bar counter, may kausap na mga kliyente, paminsan-minsan ay tumatawa. Ngunit sa bawat pagkakataon, nahuhuli niya ang mga mata nitong sumusulyap sa kanyang direksyon, malamig at walang emosyon. Parang isang hari na pinapanood ang isang alipin. Nag-iinit ang kanyang pisngi sa galit at kahihiyan. Nang medyo humupa na ang dami ng tao, isang grupo ng mga lalaking halatang lasing na ang umupo sa kanyang seksyon. Ang isa sa kanila, isang matabang lalaki na may malaking gintong relo, ay agad siyang tinawag. Miss, sigaw nito, iwinawasiwas ang kamay. Lumapit si Gwen, dala ang kanyang notepad. Yes, sir. What can I get for you? Ikaw, sabi ng lalaki at nagtawanan ang mga kasama nito. Joke lang. Bigyan mo kami ng pinakamahal niyong whiskey. Nagsikip ang dibdib ni Gwen, pero pinilit niyang umiti. Okay, sir. Right away. Pagbalik niya dala ang order, hindi pa siya nakakaalis ay hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Mahigpit. Sandali, miss. Ang ganda mo naman. May boyfriend ka na, tanong nito, ang hininga ay amoy alak. Sir, kailangan ko na pong bumalik sa trabaho, pilit niyang sinabi, sinubukang bawiin ang kanyang braso. Huwag ka nang umalis, lalong humigpit ang hawak nito. Samahan mo muna kami uminom. Isang shot lang. Babayaran kita. Naramdaman ni Gwen ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa paligid, humihingi ng tulong, ngunit ang ibang staff ay nagkunwaring hindi nakikita ang nangyayari. Parang gusto niyang maiyak sa galit at kawalan ng magawa. Nang akma na siyang sisigaw, isang anino ang tumakip sa kanila. Sir, is there a problem with the service? Ang boses ni Ford. Kalmado, pero may bigat na nagpatigil sa tawanan ng mga lalaki. Agad na binitawan ng matabang lalaki ang braso ni Gwen. Fernandez. Wala naman. Nagbibiruan lang kami nitong si Miss. Beautiful, palusot ng lalaki, halatang kinakabahan. Hindi ngumiti si Ford. Ang mga mata niya ay nakatutok sa lalaki, matalim at mapanganib. Ilva staff are here to serve drinks, not to entertain customers. Pagkatapos ay lumingon ito kay Gwen, ngunit ang tingin niya ay hindi para sa kanya, kundi para marinig ng lahat. Pasensya na po kayo. She's a new employee. She's under special training directly under me. Baka hindi pa niya alam ang lahat ng patakaran. Inilagay ni Ford ang isang kamay sa likod ni Gwen, isang magaang dampilang, pero parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Go to the kitchen. Get them a bowl of complimentary nuts. Isang utos. Mabilis na tumalikod si Gwen at halos takbuhin ang papunta sa kusina. Nang makarating siya doon, napasandal siya sa pader, habol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay kumakarera, hindi na lang dahil sa takot,
kundi dahil sa isang bagay na ayaw niyang aminin. Bakit niya iyon ginawa? Para protektahan ang bar niya, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Para hindi magkaroon ng gulo. Iyon ang lohikal na dahilan. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Pero ang isa pang bahagi, ang isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso, ay bumulong, pinagtanggol kanya. Iniling-iling niya ang ulo, pilit na iwinaksi ang isiping iyon. Huwag kang umasa, Gwen. Huwag kang maging tanga. Nang matapos ang kanyang shift, hating gabi na. Pagod na pagod siya, ang mga paa niya ay halos hindi na niya maramdaman. Nagpaalam siya sa guard at lumabas ng Elysian, pabalik sa totoong mundo. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, isang malupit na paalala sa kaibahan ng mundo sa loob at labas ng bar na iyon. Naupo siya sa isang waiting shed, naghihintay ng jeep na dadaan pa sa mga oras na iyon. Ang mga paa niya ay namamanhid sa sakit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa pader ng shed. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang eksena kanina, ang paghawak ng lasing na lalaki, ang takot niya, at ang biglaang pagdating ni Ford. Ang pagdampi ng kamay nito sa kanyang likod. Napabuntong hininga siya. 3 buwan. Kakayanin ba niya ang 3 buwan ng ganito? Araw-araw na makikita ang lalaking sumira sa kanya, araw-araw na magtatrabaho sa lugar na sumasampal sa kanya ng kanyang kahirapan. Araw-araw na pagtitiis. Habang nakapikit, isang tunog ang pumutol sa katahimikan ng kalye. Ang tunog ng isang makinang humihinto malapit sa kanya. Sinundan ito ng tunog ng isang bintanang dekuryente na dahan-dahang bumababa. Dumilat si Gwen. Isang makintab at itim na luxury car ang nakaparada sa tapat niya, ang makina nito ay halos walang ingay. Sa isang saglit, inisip niya na baka si Ford iyon. Baka sinundan siya nito para siguruhing ligtas siyang makakauwi. Isang maliit at hangal na pag-asa ang sumibol sa kanyang pagod na puso. Ngunit ang mukhang lumitaw mula sa bumabang bintana ay hindi ang mukha ni Ford. Isang babae ang nasa loob. Perpekto ang ayos ng buhok, kumikinang ang mga hikaw na diamante sa liwanag ng poste, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon ng sasakyan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, mula sa gusot niyang uniforme hanggang sa mga pagod niyang mata, na para bang sinusuri ang isang maruming bagay na hindi dapat naroroon. Naramdaman ni Gwen na nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanliit siya, biglang naging conscious sa kanyang itsura, sa kanyang amoy, sa kanyang pagkatao. Kilala niya ang babaeng ito mula sa mga lumang litrato, mula sa mga kwento ni Ford noon tungkol sa kanyang pamilya. Si Doña Elara Fernandez. Ang ina ni Ford. Ang reyna. Walang emosyon ang mukha ng matandang babae, ngunit ang mga mata nito ay nangungusap, puno ng paghamak at kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang segundong tila habang buhay, nagsalita ito. Ang boses nito ay kalmado, kontrolado, ngunit may talim na kayang humiwa. Get in the car, Guinevere. Mag-usap tayo. Nakatayo lang si Gwen sa waiting shed, hindi makagalaw. Ang utos ni Doña Elara Fernandez ay hindi isang pakiusap, kundi isang kautusan na tumagos sa kanyang mga buto. Ang takot ay gumapang sa kanyang dibdib, isang pamilyar na takot na laging kaakibat ng pangalang Fernandez. Tumakbo ka, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Umalis ka na dyan. Huwag mo siyang harapin. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na sa laging pagyuko at pagtakbo, ang bahaging nasaktan at napuno na ng galit, ay nagsabing, hanggang kailan, Gwen? Hanggang kailan ka tatakbo? Dahan-dahan tumayo siya. Ang bawat hakbang papunta sa makintab na sasakyan ay parang pagtapak sa apoy. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Agad siyang sinalubong ng amoy ng mamahaling leather at isang pabangong hindi niya kailanman naamoy. Ang lamig ng aircon ay biglang nagparamdam sa kanya kung gaano siya kapawis at kalagkit. Sa loob ng kotse, mas lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang. Walang nagsalita habang umaandar ang sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa bintana, mga makukulay na guhit na lalong nagpapatingkad sa dilim sa loob. Si Doña Elara ay nakatingin lang sa labas, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana. Huminto ang sasakyan sa isang tahimik na kalye sa isang mamahaling village, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya.
Dito, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng isang poste, nagsimulang magsalita ang reyna. 5 taon, Ginevere, panimula ni Doña Elara, ang boses ay kalmado pa rin, pero bawat salita ay may bigat. 5 taon ng katahimikan. Bakit ngayon ka pa bumalik? Hindi po ako bumalik para sa anak ninyo, sagot ni Gwen, sinubukang patatagin ang kanyang boses. Isang maliit at mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Oh, please. Huwag na tayong maglokohan. You think you don't know your kind? Mahirap pero ambisyosa. Ginagamit ang itsura para umangat sa buhay. Bigla kang sumulpot sa bar ng anak ko, lasing, gumawa ng eksena. Anong tawag mo doon? Nagkataon lang. Aksidente po ang nangyari, giit ni Gwen, kahit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Walang aksidente sa mga taong desperado, sabi ni Doña Elara, at sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay matalim ng usig. Alam ko ang mga pangarap mo. Isang maliit na coffee shop, tama ba? Isang simpleng buhay, malayo sa hirap. Magkano ba ang kailangan mo para matupad ang pangarap na yan? Bago pa man makasagot si Gwen, may kinuha si Doña Elara sa kanyang Hermes, bag, isang checkbook at isang Montblanc pen. Mabilis itong nagsulat, pinunit ang tseke at inabot ito kay Gwen. Here, sabi nito. 5 million pesos. That should be more than enough to build your little coffee shop and set your family up for life. It's more than what your entire life is worth. Napatingin si Gwen sa tsekeng nasa kamay ng matanda. 5 milyon. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. 5 milyon. Mawawala lahat ng problema niya. Ang utang niya kay Ford. Ang mga gamot ng nanay niya. Ang pangarap niya. Lahat ay abot kamay na. Ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ito. At mawala sa buhay ni Ford. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Doña Elara, ang nakita niya ay hindi tulong kundi isang insulto. Isang paraan para sabihing, ito ang presyo mo. Isa kang bagay na nabibili. Dahan-dahan, umiling si Gwen. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ang pangarap ko po, ma'am, sabi niya, nanginginig ang boses pero buo, simpleng coffee shop lang. Isang lugar na ipinundar ko mula sa sarili kong pawis. Hindi po ito nabibili. What are you saying? Tila naiinis na tanong ni Doña Elara. Ang dignidad ko po ay hindi nabibili, pag-ulit ni Gwen. Inabot niya ang tseke, ngunit hindi para tanggapin. Hinawakan niya ito at sa harap mismo ng nagulat na mukha ni Doña Elara, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna. Muli. At muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ang tunog ng napupunit na papel ay umalinggaw sa loob ng tahimik na kotse. Iyong pera ninyo, ma'am, sabi ni Gwen habang binibitiwan ang mga piraso ng papel sa mamahaling floor mat, hindi kayang bilhin ang respeto. Sa isang iglap, nawala ang pagkakalma sa mukha ni Doña Elara. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang galit. Ngunit mabilis din itong napawi at napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na ngiti. You foolish, foolish girl, halos pabulong nitong sabi. You made your choice, iha. Sumenyas ito sa driver. Agad na bumukas ang pinto sa gilid ni Gwen. Don't say didn't warn you. Walang nagawa si Gwen kundi lumabas. Isinara ang pinto at ang mamahaling sasakyan ay mabilis na humarurot paalis. Iniwan siyang nakatayo mag-isa sa ilalim ng puno, sa isang kalyeng hindi niya alam, dala-dala ang bigat ng isang banta na alam niyang tutuparin. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Ford si Gwen. Sa nakalipas na 2 linggo, ito na ang naging sikreto niyang ritual. Sa pamamagitan ng one-way glass window ng kanyang opisina, nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa bar floor nang hindi siya nakikita. Pinapanood niya kung paano gumalaw si Gwen sa gitna ng magulong dagat ng mga mayayamang customer. Nakikita niya ang determinasyon sa bawat hakbang nito, kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. Pinapanood niya kung paano ito pilit nang humingiti sa mga bastos na biro, at kung paano ito humihinga ng malalim kapag nakatalikod na. At sa bawat panonood niya, isang pamilyar na kirot ang tumutusok sa kanyang dibdib. Isang pinaghalong pagsisisi at pananabik. Alam niyang mahirap para kay Gwen ang sitwasyon. Nakikita niya ang mga mapanuyang tingin ni Clarice.
Naririnig niya ang mga bulungan ng ibang staff. At alam niyang sa bawat segundong nasa loob si Gwen ng Elysian, pakiramdam nito ay nasa loob ito ng hawla. Isang magarbong hawla na siya mismo ang nagtayo. Isang gabi, habang abala ang lahat, nakita ni Ford si Gwen na natataranta sa likod ng bar. Pilit nitong binabasa ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang recipe ng isang komplikadong cocktail, habang isang naiinip na customer ang naghihintay. Hindi na siya nag-isip. Lumabas siya ng kanyang opisina at lumapit sa bar. May problema ba? Tanong niya, ang boses ay formal. Nagulat si Gwen. Sir. Hindi ko lang po matandaan ang eksaktong sukat para sa Elysian Sunset. Tumingin si Ford sa customer at ngumiti ng propesyonal. Pasensya na po. Ako na po ang gagawa. On the house. Nakahinga ng maluwag ang customer. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa bar station, kinuha ni Ford ang isang cocktail shaker. Panoorin mo, sabi niya kay Gwen. Ang mga kamay niya ay gumalaw ng may kabisadong liksi. Kumuha siya ng gin, ng fruit liquor, ng dayap. Ang bawat galaw ay may tiwala at galing. Ngunit habang ginagawa niya ito, hindi sa cocktail siya nakatingin, kundi sa mga mata ni Gwen na maingat na nanonood. Ang paraan ng paghawak mo sa shaker, sabi niya habang isinasalin ang timpla sa baso. Hindi dapat masyadong mahigpit. Hayaan mong ang yelo ang gumawa ng trabaho. Inabot niya ang shaker kay Gwen. Subukan mo. Nag-aalangang kinuha ito ni Gwen. Nang hawakan na niya ito, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gwen para itama ang pwesto ng mga daliri nito. Ganito, bulong niya. Sa sandaling iyon, natigil ang mundo. Ang ingay ng bar ay nawala. Ang tanging naramdaman ni Ford ay ang init ng balat ni Gwen sa ilalim ng kanyang palad. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumingin siya sa mukha nito at nakita niya ang gulat sa mga mata nito, ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Mabilis niyang inalis ang kanyang kamay na parabang napaso. Ganyan nga, nautal niyang sabi at mabilis na tumalikod. Ang mga gabing tulad nito ay naging isang serye ng mga ninakaw na sandali. May isang gabi, pagkatapos magsara ang bar, naabutan niya si Gwen sa staff kitchen, pagod na kumakain ng skyflakes. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagluto siya ng 2 pack ng instant noodles at inilapag ang isang bowl sa harap nito. Walang nagsalita. Sabay lang silang kumain sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina. Sa katahimikan, naramdaman niya ang paggaan ng pader sa pagitan nila kahit sandali lang. Sa isa pang pagkakataon, nakita niyang nagbabasa si Gwen ng isang lumang magazine tungkol sa negosyo habang break time. Kinabukasan, bumili si Ford ng isang bagong libro, Starting Your Own Cafe for Dummies. Hindi niya ito maibigay ng direkta. Alam niyang tatanggihan lang ito ni Gwen. Kaya isang gabi, habang wala ng tao, palihim niya itong inilagay sa loob ng locker ni Gwen. Walang pangalan. Walang note. Isang lihim na regalo. Pero ang mga lihim sa Elysian ay may mga mata at tainga. Nakita ni Clarice ang lahat. Nakita niya ang pagtuturo ni Ford kay Gwen sa bar. Nakita niya ang sabay nilang pagkain ng noodles. At nang minsang maglinis siya ng locker room, nakita niya ang bagong libro sa locker ni Gwen. Kinuha niya ang kanyang cellphone, kinuhanan ito ng litrato, at ipinadala sa iisang tao. Isang gabi, habang pauwi na si Gwen, naramdaman ni Ford ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Isang pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat, may paraan pa para ayusin ang lahat. Marahil, ang 3 buwan na ito ay hindi isang parusa, kundi isang pagkakataon. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, hapon na nang pumasok si Gwen sa Elysian. Mula sa kanyang opisina, nakita agad ni Ford na may mali. Ang mga balikat ni Gwen ay nakayuko, ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay namumugto at pula, na parabang magdamag siyang umiyak. Naglakad ito na parang isang anino, walang buhay. Buong gabi, sinubukan niyang lapitan ito, pero laging itong umiiwas. Bawat tang kanyang magtanong ay sinasalubong ng isang pader ng katahimikan. Nang matapos ang shift, hinintay niya ito sa labas ng locker room. Gwen, anong problema? Tanong niya, hindi na napigilan ang pag-aalala. Tumingin lang ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pait na higit pa sa galit. Isang malamig na kawalan ng pag-asa.
Wala, sabi nito, ang boses ay basag. Wala na. Tumalikod ito at naglakad palayo. Gusto niya itong habulin pero pinigilan siya ng sarili niyang kaduwagan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ford. Nang matapos na niyang isara ang bar, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya. Ford, boses ni Rhea, ang kaibigan ni Gwen. Umiiyak ito. Si Gwen pinalayas siya sa apartment. Nawalan siya ng tirahan. May bumili daw ng buong building. Sabi niya alam na niya kung sino ang may gawa. Tulungan mo siya, Ford. Parang awa mo na. Click. Ibinaba ni Rhea ang tawag. Nabitawan ni Ford ang kanyang cellphone. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Ang babala ng kanyang ina. Ang pinunit na tseke. At ang huling tingin sa mga mata ni Gwen kanina. Lahat ay nag-ugnay. Don't say didn't warn you. Sinira ng kanyang ina hindi lang ang tirahan ni Gwen. Sinira nito ang maliit na pag-asang nagsisimula ng mabuo sa pagitan nilang dalawa. At wala siyang nagawa para pigilan ito. Ang pagod ay hindi na lang sa paa. Ito ang laging iniisip ni Gwen sa tuwing gigising siya sa sahig ng maliit na kwarto ni Rhea, sa ibabaw ng isang manipis na kutson. Ang pagod ay nasa kanyang mga buto, sa kanyang isip, sa kanyang kaluluwa. Mahigit 1 linggo na siyang nakikitira sa kaibigan, at kahit kailan ay hindi ito nagreklamo, ang kahihiyan ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Bawat araw ay isang paalala na wala na siyang sariling lugar sa mundo. Ngunit ang paninindigan ay mas malakas kaysa sa pagod. Kailangan niyang bumangon. Kailangan niyang magpatuloy. Maliban na lang kung ang mundo mismo ay ayaw siyang magpatuloy. Isang umaga, bago ang kanyang shift sa Elysian, pumunta si Gwen sa palengke para bumili ng saging para sa kanyang maliit na bananaki stand, ang tanging bagay na natitira sa kanya na hindi pa pag-aari ng mga Fernandez. Ngunit pagdating niya sa pwesto ni Aling Nena, ang kanyang suki sa loob ng 2 taon, isang kakaibang tingin ang sumalubong sa kanya. Naku, Gwen, pasensya ka na, iha, sabi ni Aling Nena, umiiwas ng tingin. Naubos na ang saba ko. Naubos na. Nagtaka si Gwen. Sa likod ni Aling Nena, kitang-kita niya ang isang tumpok ng sariwang saging. Aling Nena, iyon po sa likod ninyo. Ay, bayad na yan, mabilis na putol nito. May nauna na sayo. Pasensya na talaga. Lumapit si Gwen. Aling Nena, may problema po ba? Kung kulang ang bayad ko, babalikan ko po. Hindi, iha, sabi ng matanda, ang boses ay nanginginig. Napatingin ito sa kaliwat kanan na para bang may nakikinig. May mga bagay lang na hindi ko pwedeng suwayin. Pasensya na. Walang nagawa si Gwen kundi tumalikod. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang bulong ng isa pang tindera, kawawa naman. Napag-initan yata ng malaking tao. Noon niya naintindihan. Hindi ito tungkol sa saging. Ang mga galamay ni Doña Elara ay mahahaba at kayang abutin kahit ang maliit niyang pangarap sa gilid ng kalsada. Ang pakiramdam na iyon, ang pakiramdam na sinasakal, ay dinala niya hanggang sa pagpasok niya sa Elysian. At doon, lalo pa itong lumala. Habang nag-aayos siya ng mga baso sa isang station malapit sa kusina, narinig niya ang boses ni Clarice na nakikipag-usap sa isa pang waitress. Grabe, ang galing umarte na biktima, sabi ni Clarice, sapat na malakas para marinig niya. Akala mo kung sino ng kaawa-awa. Stage 1 pa lang daw yan. Ang susunod, magkukunwaring nabuntis ni Sir Ford. Mark my words. Talaga, gulat na tanong ng kausap. Naman. Professional na gold digger, eh. Kaya nga kahit anong gawin ni Ma'am Elara, kapit tuko pa rin. Sanay sa hirap, pero mas sanay sa pera ng iba. Napatigil si Gwen sa pagpunas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Humigpit ang hawak niya sa baso, at sa isang saglit, inisip niyang ibato ito sa pader. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Iyon ang gusto nila. Ang makita siyang magwala. Ang patunayan na tama sila, na isa siyang eskandalosang babae na hindi nababagay sa lugar na iyon. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at ipinagpatuloy ang pagpupunas na para bang walang narinig. Ngunit ang bawat salita ay tumatak sa kanyang puso na parang lason. Napansin ni Ford ang kanyang pananahimik.
Ilang beses siyang sinubukang kausapin ito, ngunit laging mailap ang mga sagot niya. Gwen, may problema ba? Tanong nito isang gabi nang magkasalubong sila sa hallway. Napapansin ko, matamlay ka. Pwede kang magsabi sa akin. Paano niya sasabihin? Na ang nanay nito ay unti-unting sinisira ang buhay niya. Na ang mga katrabaho niya ay tingin sa kanya ay isang puta. Na bawat paghinga niya sa loob ng bar na ito ay isang pagtitiis. Tumingin lang siya kay Ford. Sa mga mata nito, nakita niya ang sinserong pag-aalala. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay parang isang insulto. Dahil habang nag-aalala ito, ang mismong pamilya nito ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Wala, malamig niyang sagot. Okay lang ako. At mabilis siyang umalis. Pag-uwi niya sa apartment ni Rhea, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Ikinuwento niya ang lahat, ang saging, ang mga tsismis, ang pagkaipit niya. Sabihin mo na kasi kay Ford, giit ni Rhea. Hindi naman niya malalaman kung hindi mo sasabihin. Baka matulungan ka pa niya. Umiling si Gwen, pinupunasan ang kanyang mga luha. Para ano, Rhea? Para kaawaan niya ako. Para isipin niyang nagrereklamo ako sa kontrata namin? Para bigyan niya ako ng pera? Hindi. Hinding-hindi ako magmamakaawa sa kanya. Tatapusin ko ang 3 buwan. Babayaran ko ang utang ko. At pagkatapos, malaya na ako. Ang kanyang pagmamatigas ay ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang kanyang pride. Kinagabihan, habang papalapit na ang closing time, isang matandang bartender na matagal nang nagtatrabaho sa Elysian, si Mang Tony, ang lumapit sa kanya. Si Mang Tony ay isa sa ilan na hindi nakikisali sa pang-aapi sa kanya. Gwen, iha, pabulong nitong sabi habang nagkunwaring nag-aayos ng mga bote. Mag-iingat ka kay Clarice. Alam ko po, pagod na sagot ni Gwen. Hindi, iha. May iba pa, sabi ni Mang Tony, lumingon sa paligid para siguruhing walang nakakarinig. Noong gabing nabasag yung bote bago ka dumating, nakita ko si Clarice. May kausap siyang lalaki sa may fire exit. Isang lalaking hindi ko pa nakikita dito. Napatigil si Gwen. Ano pong itsura ng lalaki? Payat, medyo gusgusin. At siya yung lalaking bumangga sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Hindi lang yon, iha, dagdag ni Mang Tony, ang boses ay mas lalo pang humina. Nakita ko. May ibinigay siyang sobre sa lalaki. May mali sa mga numero. Ito ang tanging nasa isip ni Ford habang nakatitig sa monthly expense report ng Elysian. Bilang isang negosyante, sanay siyang magbasa ng mga numero. Alam niya kung kailan tama at kung kailan mayroong hindi tugma. At sa report na nasa harap niya ngayon, may isang linyang sumisigaw ng mali. Miscellaneous expense, consultancy fee, 50,000 eh. Approved gift, Clarice Sandoval. Kumunot ang noo ni Ford. Consultancy fee. Para saan? At bakit si Clarice, isang head waitress, ang mag-aaproba ng ganito kalaking halaga? Tinawagan niya ang kanyang accountant. Alex, tungkol sa expense report ng nakaraang buwan, simula niya. May nakita akong 50,000 na consultancy fee. Sino ang consultant na to at ano ang serbisyong binigay niya? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Sir, iyon din po ang ipinagtataka ko. Tinanong ko po si Clarice tungkol dyan. Sabi niya po ay para sa special event services daw. Pero wala po siyang maipakitang resibo o anumang papeles. Sabi niya ay verbal agreement lang daw at direktang utos mula sa management. Management. Isang salita lang pero alam na ni Ford kung sino ang tinutukoy. Ang kanyang ina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pinagsama-sama niya ang mga piraso. Ang pagdating ni Gwen. Ang aksidente. Ang biglaang pagbabago sa mood ni Gwen nitong mga nakaraang araw. Ang mga sinabi ni Mang Tony tungkol kay Clarice at sa isang misteryosong lalaki. Hindi kaya. Hindi niya matapos ang isipin. Masyadong masama. Masyadong karumal-dumal. Salamat, Alex, sabi niya at ibinaba ang tawag. Kailangan niyang makausap si Clarice. Ngayon din. Tumayo siya at lumabas ng opisina, ang mga mata ay hinahanap ang anino ng kanyang head waitress. Ngunit bago pa man niya ito makita, isang komosyon malapit sa stockroom ang nakaagaw ng kanyang pansin. Si Gwen.
At si Clarice. Hinila ni Gwen si Clarice papasok sa stockroom. Ang mukha ni Gwen ay nagliliyab sa galit na hindi pa niya nakikita dati. Ang mukha naman ni Clarice ay puno ng takot. Dahan-dahang lumapit si Ford sa pinto ng stockroom, na bahagyang nakaawang. Ang narinig niya mula sa loob ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. "Huwag ka nang magkaila, Clarice," narinig niyang sabi ni Gwen, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Nakita kayo ni Mang Tony." Nakita kanyang kausap ang lalaking bumangga sa akin, bago pa man ako dumating. "May ibinigay kang sobre, hindi ba? Ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo, diretso sa mga mata ko." Narinig ni Ford ang paghikbi ni Clarice. "Hindi ko alam ang sinasabi mo, di." "Hindi mo alam?" Isang mapait na tawa ang kumawala kay Gwen. "Kung ganoon, magkano? Magkano ang ibinayad sa'yo para basagin ang bote na yon?" Ang tanong ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Ford. Huminga siya ng malalim. Ang lahat ng hangin sa mundo ay tila hindi sapat. "Wala. Wala akong kasalanan," sigaw ni Clarice. Talaga, mas malakas na sigaw ni Gwen. "Kung ganoon, bakit may 50,000 peso consultancy fee na inaprubahan mo sa accounting? Para saan yon, Clarice?" "Para sa special event na pagwasak sa dignidad ko." Katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng isang malakas na pag-iyak mula kay Clarice. "Hindi ko ginusto yon," humahagulgol itong sabi. "Napag-utusan lang ako. Utos sa akin yon. Utos ni Ma'am Elara." Sa sandaling iyon, itinulak ni Ford ang pinto. Bumukas ito ng malakas at tumama sa pader. Ang dalawang babae sa loob ay napatalon sa gulat. Si Clarice ay nakasalampak sa sahig, umiiyak. Si Gwen naman ay nakatayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, at sa kanyang mga mata ay may mga luhang nagbabadyang tumulo. Nang makita ni Gwen si Ford, ang galit sa mukha niya ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas masakit, isang malamig at mapait na pagkaunawa. Tumingin si Ford mula sa umiiyak na si Clarice, patungo kay Gwen, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang hangin ay hindi na niya mahinga. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Lahat ng piraso ay nag-ugnay sa isang nakakasuklam na larawan. Ang tawag ng kanyang ina. Ang pagpuri nito sa kanya. Ang mga tsismis. Ang pagpapalayas kay Gwen. Ang peking aksidente. Lahat ay isang laro. Isang masalimuot at maruming laro. At siya, sa kanyang katahimikan at kaduwagan, ay naging isang kasabwat. Tiningnan niya si Gwen, gustong humingi ng tawad, gustong magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas. Ano pa ang sasabihin niya? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Gwen. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawang basag, puno ng sakit at pagkasuklam. Isang tawa na sumasalamin sa kanyang nawasak na puso. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ford ang kanyang hatol. "So lahat ng ito," sabi ni Gwen, ang boses ay nanginginig sa pait, isang malaking palabas lang pala. Bawat salita ay parang isang punyal. Umiling-iling si Gwen na para bang hindi makapaniwala sa sarili niyang katangahan. Ang kontrata, ang utang, ang kahihiyan. Bulong niya sa sarili bago muling tumingin kay Ford ng may bagong lakas, isang lakas na nagmula sa pinakamatinding sakit. "Tapos na ang kontrata ko, G.E. Fernandez." Ang pagtawag nito sa kanya ng G.E. Fernandez ay mas masakit pa sa isang sampal. "Simula ngayon tapos na tayo." Tumalikod si Gwen at naglakad palabas ng stockroom. Hindi ito lumingon. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang hakbang papalayo sa kanyang puso. Iniwan siyang nakatayo doon, hindi makagalaw, hindi makahinga, habang ang mundo niya ay gumuho sa kanyang paanan. Nagsimulang maglakad si Gwen. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Iyon lang ang alam ng kanyang mga paa.